Story time! Noong unang panahon, merong isang wise man ang kailangan maglakad ng malayo para makapag-igib ng tubig sa lawa. So, dalawang timba yung daladala niya. Isang timba hawak niya sa kanang kamay at isang timba hawak niya sa kaliwa. Pero itong timba na hawak niya sa kanyang kanang kamay ay may butas. So, araw-araw habang naglalakad yung wise man para mag-igib ng tubig pabalik sa bahay nila, yung butas na timba, dahil butas yun, kalahati na lang yung laman pagdating dun sa bahay nila. Makalipas ang ilang buwan, hindi pa rin inaayos nung wise man yung timba na butas. Ngayon, itong timba na butas, nalungkot kasi pakiramdam niya hindi niya nagagampanan yung trabaho niya. Pakiramdam niya, pabigat siya dun sa wise man. Kaya isang araw, hindi niya natiis na maglabas ng sama ng loob dun sa wise man. Sabi niya dun sa kanyang master, "Master, pasensya ka na ha, nang dahil sa butas ko, hindi ko nagagampanan ng maayos yung trabaho ko bilang timba. Nang dahil sa butas ko, kahit pagod na pagod ka, umuwi ka na kalahati na lang ang laman ko. Kaya naiintindihan ko na kung balang araw ay ipagpalit mo na lang ako sa mga maayos na timba, at least yun matutulungan ka talaga nila na makapag-igib ng tubig." So sabi ng wise man sa kanya, "Okay, sige, ganito yung gawin mo. Ngayong pag-uwi natin, tumingin ka lang sa harapan mo habang naglalakad tayo." So yung timba, napaisip siya, bakit kaya ako pinapatingin sa harapan ng master ko? Ano kayang meron? Pero dahil master niya yon, sinunod na lang niya. So habang naglalakad sila pa uwi, tinanong siya nung master niya, "Ano yung nakikita mo sa harapan mo?" Sabi nung butas na timba, "Marami po ako, master, nakikita na magagandang bulaklak. Nandito na ba ito dati?" Sagot nung master niya sa kanya, "Matagal na alam kong butas ka, pero sa halip na takpan ko yung butas mo, ang ginawa ko na lang ay naglagay ako ng mga sisidlan ng bulaklak dun sa dinadaanan natin na natutuluan ng tubig mo dahil butas ka. At nang dahil dun, araw-araw habang dinadaanan natin ang mga sisidlan na yan, nang dahil butas ka ay nadidiligan mo sila. Ngayon, makalipas ang ilang buwan, nakita mo na yung naging bunga ng pagiging butas mo. Nang dahil sa pagiging butas mo, nagkaroon ng magandang buhay itong dinadaanan natin." So ano yung moral lesson nitong kwento na ito? Lahat tayo may kanya-kanya tayong butas. Lahat tayo may mga imperfection o may mga pagkakamaling nagagawa sa buhay. Yung pagiging broken mo o yung pagkakaroon mo ng butas o yung pagkakaroon mo ng mga challenges at paghihirap sa buhay, huwag mong mamaliitin yan kasi pwede yan maging inspirasyon ng ibang tao kapag nalampasan mo na. Katulad sa ginagawa ko ngayon, marami akong kinikwento sa inyo na kung paano ako nag-struggle at kung paano ko nagawang maging successful. At marami sa inyo ay nabuhayan na rin ng pangarap. Nagsimula na rin magnegosyo. Baka isa ka dun. Pero kung hindi dahil sa mga imperfections ko o yung mga butas ko, wala kang mai-inspire sa inyo. So palagi mong tatandaan, your test will be your testimony and your mess will be your message.